Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kapatid ni Erning, kamusta na po kayo? Ah, Mabuti naman kapatid na Jeriel at sa awa ng ating Diyos ay bagaman malamig talaga rito sa amin, tayo po ay nagkamay sipon pero ayos lang, nakaraos tayo sa araw-araw at kumusta sa ating mga kapatid na patuloy nating kasakasama sa ganitong pag-aaral ng mga salita ng Diyos at atin silang binabate ahead of time na Happy New Year. Mhm. Yes, Mga kapatid at natapos mga na. kaibigan. Ito, kapatid ni Erning, ang huling episode sa taong 2023. Tama. Ito yung 78 ating episode. Napakarami na nung 17, ating episode. Kaya kung 78. kayong babalik-balikan yan, napakarami na lang natutunan ng marami sa atin. Exactly. Kaya sa gabing ito ay mayroon tayong pag-aaralan na napapanahon at ito ay ating dapat na maunawaan ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mag-aaral tayo na dapat nating pagtuunan ito ng pansin sapagkat minsan tayo po ay nakakalimot. Kaya ito ay paalaala sa ating lahat. Pero bago tayo magpatuloy, ay atin munang gawin ang ating pagpapasalamat sa Diyos sa magitan ng panalangin. Ama namin Diyos, ang layunin mo sa amin ay para ikay aming purihin, luwalhatiin, pasalamatan at magtanaw kami ng utang na loob sa iyo sa bawat pagkakataon po ng aming buhay. Ngayon ay ginagawa po namin ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sapagkat hindi mo kami iniiwan sa kabila ng aming mga nararanasan, mga dumarating sa buhay namin, ay nandiyan ka palagi para kami saklolohan kapag kami halos hindi na makatayo at halos kami napapagod na. Binibigyan mo kami ng panibagong lakas at inspirasyon para lalo kaming mahikayat na mamalagi sa kasiglahan. Ang totoo ay pag-ibayuhin pa ang kasiglahan ng paghahayag ng iyong mga salita. Ama namin Diyos, kami nagkulang pa rin at nagkakasala. Inaamin namin ito sapagkat hindi naman po kami perpekto. Kami humihingi sa iyo ng awa na kami patawarin pa at kami iyong unawain at ibigin mo pa kami. Huwag mo kaming paalisin sa iyong harapan. Manapay kami yakapin mo ng iyong katotohanan at ang mga aral mo'y patuloy naming maipahayag. Akay ng pag-ibig at sa layuning ang aming kapwa man ay mga kaunawa ng iyong mga salita. Ang aming hinihiling ay patawarin din ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po'y aming hinihingi sa ngalan po ng iyong anak, Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan. At matatapos na po ang taong 2023. Kaya papalapit na tayo ng papalapit doon sa ating inaasam-asam kapatid na Erning na kaharian na makakasama tayong maghahari ng Panginoong Yahushua. Mga Tama po yun. na natutupad eh. Yeah. Patuloy sa pagtanda ay sa paglapit natin lalo sa papalapit ng papalapit sa finish line sa katapusan ng ating lakbayin at takbuhin na ito. Kapatid na Jeriel, kapag nagbabago ang mga taon sa numero, malimit nating madinig sa ating kapwa ang New Year's resolution. Na ang ibig sabihin po ng resolution pagka ating kinonsulta ang dictionary, act of process or process of resolving, such as the act of analyzing a complex notion into simpler ones. The act or process of answering or solving. Yun ang resolution. Ano ho? Pero kung meron tayong New Year's resolution, meron naman po tayong tinatawag na year-end resolution review. Pagre-repaso sa pagdating ng katapusan ng taon.
Pag sinabing re-repasuhin natin, hindi lamang dapat mayroon tayong checklist. Ano po? Iyan ay pagkakataon para tayo ay magbalik tanaw sa mga nagawa natin at mga hindi natin nagawa na dapat ay nagawa po natin sa isang positibong approach. Ano po? Yung ating dapat ay natutunan na hindi naman nating natutunan. At saka yung ating nakaraan na yan ang magpipig ng way o magbibigay daan para lalo tayong magplano sa lalong ikauunlad sa darating na mga taon o taon ng ating buhay. Kaya yung tinatawag na year-end resolution review, panahon ng reflection, resetting, at saka rise sa future natin sa ating buhay, kapatid na Jeriel. Anong masasabi niyo dyan sa ating papaksain na yan, kapatid na Jeriel? Mahalaga ho yan. Sabi nga, may kasabihan na yung mga Pilipino. Pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Di ba? Tama po yun. Ibig sabihin, kailangan talagang repasuhin natin ano ba nagawa natin. Kasi nung isang taon, bago pumasok yung 2023, pagkaroon tayo ng New Year's resolution, meron kang pangako. O, natupad ba yun? Nagawa ba yun? Na-accomplish ba yon? Kaya yun ang nire-repaso natin. Kasi ito, bagong taon na naman. O di magkakaroon na naman tayo ng resolusyon para sa mga hinaharap nating taon. O nagawa ba natin itong nakaraan? Kung hindi natin nagawa itong nakaraan, this time, mag-concentrate tayo na magawa natin yung ipapangako natin sa 2024. O di po ba? Tama po yun. Kaya puntahan natin ang ilang mga aral ng salita ng Diyos o aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Kumustahin natin ang ating naging kalagayan noong nakaraang taon. Itong magtatapos na taon na. Actually, ilang araw na lang po eh. 3 araw ba? 28 na tayo ngayon eh. Yeah, 28, 29 na bukas. Oo, 30, 31, o 3 araw na lang. araw 3 na lang. gabi. Itong gabing ito, Oo, ika-4 na gabi, tapos na. tapos na. So unahin natin, alamin natin ang pahayag ng Apostol Pablo dito ho sa first verses na ating mga babasahin. Ayan. Sa Tesalonica ang sabi, dahil dito patuloy ninyong pasiglahin at patatagin ang isa't isa katulad nga ng ginagawa ninyo. Ito po ay ating nababasa noong pang panahong una eh. Yang si pahayag ng Apostol Pablo na yan. Yan ba ay nagawa po natin sa patapos na taong ito? Ano yung sabi? Patuloy niyong pasiglahin, patatagin ang isa't isa, katulad nga ng ginagawa ninyo. Kaya magbabalik aral tayo, magbabalik tanaw tayo kung yan po'y ating nagampanan. Napasiglaban natin ang ating mga kasambahay, napasiglaban natin, napatatag natin ang ating mga kakapatid, nabigyan ba natin ng pag-asa sa isang bright na future ang ating kapwa-tao? Kung hindi man, bumawi ho tayo sa darating na taon, kapatid na Jeriel. Ito pa sabi ni Pablo sa Roma, tulungan ninyong mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan. Alam natin ang mga pinabanal, yan ang mga tinubos. Kaya banal, pinabanal. Kapagkat hindi talagang katutubong banal. Kaya lang kaya pinabanal sapagkat may nagbanal. Ang nagpabanal ay ang Diyos sa magitan ng dugo ng kanyang anak. Tanong, tulungan ninyo ang mga pinabanal na nangangailangan. Nagawa po ba natin yan, mga kapatid? Natulungan ba natin ang mga kapatid nating nangangailangan? Tayo lang po ang makasasagot niyan. Ito pa, sa Deuteronomio, hindi maiiwasan na may mahihirap sa inyong bayan. Kaya inuutusan ko kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Kaya yung pagtulong sa kapwa, dahil sa marami ang naghihirap eh. Lalo ngayon sa panahon ito. Itiningnan ko kapatid na Jeriel, ang lugar sa Amerika kung saan nandoon ang maraming mga homeless. Nasa California, nasa inyo pala. Doon sa taas. At dito rin, sa malapit dito sa paligid.
mga nakatira sa tent, no? Oo. At maraming, sabi nga, kahit na mayamang bansa, may mga taong naghihirap at naghihikaho. At ang kailangan ay makadamay ang mga taong merong buhay na maayos. Dumamay doon sa mga taong naghikahos o nagdaho. Yun ang gusto ng Diyos eh. Sabi, hindi maiwasan na may mahihirap sa inyong bayan. Bayan ang tinukoy ha, hindi yung lokal ha, hindi yan yung mga magkakapatid lang sa iglesia, kundi bayan. Kung ano mang bayan tayo naroon, hindi maiiwasan. Kababayan natin. Merong mahirap dyan. Kaya inuutusan ko kayong ito'y utos, inuutusan. Kapatid na Ernie, yun ang nakasulat dyan. Inuutusan ko Yes. kayong maging lubos na mapagbigay sa kanila. Ito ang utos. Hindi ito pakiusap. Si Apostol Pablo noon parati nakikiusap, di ba? Pero pagdating sa batas ng Diyos, pag ang Diyos ang nagsasalita at pinasulat niya, nag-uutos siya, nag-aata siya. Kahit noong panguna, panahon pa yan ng ni Moises, Deuteronomio, yan yung muling Tama. aklat, di mo ba? Kaya noong pamanguna, sa bayan ng Diyos, sa bayang Israel, mayroong mahihirap, inutusan sila maging lubos na mapagbigay sa kanila doon sa mahihirap. Kaya, alam nyo kapatid na Erning, isa yan sa tatalakayin natin sa pagsamba natin eh. Pagka tayo naghahandog, ano bang kaukulan nun? Di ba? Tsaka na natin pag-usapan. Pero ito muna tayo. Tama. Kaya ang ating tanong ay yan po ay dapat nating nagagampanan po ba natin yan, mga kapatid? Yeah. Kung hindi pa, hindi pa huli ang panahon. Sikapin. Hindi pa huli ang Sikapin natin, magampanan natin, mga kapatid. sikapin Lalo natin na doon yan. sa mga nakikinig, ano po, yung pagdamay sa kapwa. Napakasarap po ng pakiramdam, kapatid na yan, kapag dumadamay tayo doon sa nangangailangan. Sabi nga it's better to give di ba? Than to Tama. receive. Di ba meron ganong kasabihan? Talagang Nasa better Bible. kasi yung feeling mo, iba. Dahil nakakatulong ka, nakakadamay ka sa iyong kapwa. Ngayon, ang maling pagdamay naman ay kung meron kang ulterior motive Ayan, na kaya ka isa pa. dumadamay Yan. para lang maakit mo yung tao at masabi, mababait na mga tao ito namimigay sila ng mga goodies. Makinig tayo. Ano ba sila? Ang iba, pinapain yung goodies eh. para yung tao ay maakit na makinig, para pagka sila ay binigyan uli ng panibagong goodies, ayaw man nila at gusto, naunawaan man nilang araw o hindi, isasama sila ron. Yun ang mali ron sa pagtulong sa kapwa. Mayroon kang kapalit na hinihintay. Nagbigay ka pero ang gusto mo, makabig sila sa iyong samahan. O di ba? Alam mo, ang Panginoong Yahushua, ginawa yan, minsan na lang, minsan niya ginawa yan, makalawang beses. Pero hindi niya palaging ginagawa yun. At hindi para akitin ng tao doon sa pagsunod sa kanya, kundi para ipakita sa tao yung kapangyarihan ng Diyos mula sa kanya. Yun nga yung Tama. pinakain niya yung 3,000 tao na sa isang isda lamang at isang pirasong tinapay. Di ba? Yeah. Yan ang May mga mga bagay na umalis. ginawa, tumulong ang ating Panginoong Yahushua doon sa mga tao. Pero meron siyang layunin, na ang layunin niya ay pakita yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi para akitin sila o pagkatapos nyo kumain eh, mag-iglesia na kayo o kayo magpabautismo. Hindi ganon. Tama. Kaya nga, nung the following day, nang sila'y mapakain, tinatagpuan nila ang Kristo, di ba? Panginoon, kailan ka dumating dito? Pag binasa natin ang Kapitulo 6 Yeah. ng Juan. Ang sagot ng Panginoon, oo, nalalaman ko kaya niyo ako hinahanap, hindi dahil sa mga tandang nakita ninyo, kundi kayo pinakain ko at kayo nangabusog. Yan. Yun naman ang Yun ang kamalian. dahilan no? Kasi kaya ang ating Panginoong Yahushua pagkatapos noon, hindi niya na uli pinractice yun eh. Hindi niya Hindi na niya na ginawa ulit. pinractice sapagkat yun nga ang epekto sa mga tao. Pero merong religion, yun ang laging practice. Binibidyo pa nila, pinapalabas pa nila dun sa kanilang mga palabas na di umano yun na tumutulong sila. At pagkatapos, ang susunod na ipapalabas na nila, kapatid na Erning, pakadami yung nagpabautismo. Ay, okay.
Sabi nga Totoo yun. mabuti Totoo yung po yun. mhm. Ngayon, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, ano pa ang nakasulat sa Biblia na dapat na tayo mag-reflect, mga kapatid? Ito, next slide sa mga ngaral. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Totoo nga naman yun. Ano ho? Kapag ka nadapang isa sa kanila, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. Madali kang matalo kung nag-iisa ka, pero kung may kasama ka, mahirap kang talunin. Tulad din ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Mhm. Mga kapatid, yan ay tungkol po sa kasama, kaibigan. Kaya pinag-iigiban natin ang ating pakikipagkaibigan sa ating kapwa. Kasi iba yung may kasama ka eh. Iba yung may kasama kang kaibigan, pag nadapa ka, ay mayroong aalalay, maitatayo ka. Itinulad pa yan ni Haring Solomon sa, ang sabi, madali kang matalo kung nag-iisa ka eh. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din yan ang wika ng lubid. Kung ang lubid ay nag-iisa, madaling malagot. Di po ba? Madaling maputol. Tulad din ng wika ng lubid na may tatlong pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Sa makatwid, na pag-igiba natin ang ating pakikisama sa ating kapwa. Yan ang tanong eh. Di ba Kaya yung year-end natin na review sa ating checklist, reflection sa nagdaang patapos na taon na ito. sa taong ito, kapatid na Erwin, kung ako ang tatanungin mo, sabi nga Dumami simula nung kaibigan. Enero, dumami yung kakilala ko, naging kaibigan ko, na dati hindi ko kakilala, hindi ko kaibigan, pero ngayon dumami sila. Kaya mabuti talaga yung ang tao marunong makipagkaibigan, di ba ba? Oh. Tama. Tayong mga Yahusian, kailangan pala kaibigan. O yan, marunong makipagkaibigan. Tama po yun. Sapagkat tayo po ang ilaw ng sanglibutan eh. Yeah. Tayo ang asin ng sanglibutan. Kaya ibig lang sabihin, tayo ay dapat na marunong makitungo sa ating kapwa sa Tama. layunin natin sila ating maging kaibigan. Mas mabuti yung tayo ay lumikha ng kaibigan kaysa kaaway. Mhm. Mahirap yung kaaway. Kaya ano pa? Ano pa ang dapat po nating i-reflect sa nagdaang taon? Patapos na itong taong ito. Next slide po. Kapatid na Jeriel, pakibasa natin po ito. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manghina. Dahil ako si Yahuwah na iyong Diyos ay sasa iyo kahit saan ka pumaroon. Para akong nasa malalim at lubang maputik na balon. Ako ay kanyang iniahon at itinatayo sa malaking bato upang hindi mapahamak. Tinuruan niya ako ng bagong awit, ang awit ng pagpupuri sa ating Diyos. Marami ang makakasaksi at matatakot sa Diyos at sila'y magtitiwala sa Kanya. Mapalad ang taong kay Yahuwah nagtitiwala at hindi lumalapit sa mga mapagmataas o sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Diyan po kapatid na Jeriel ay ating mapapansin. Ang sabi, huwag kang matakot o kay manghina. Mhm. Sabi ng yan ay pahayag ni Moises kay Josue. Nakapalit niya eh. Di ba? Sabi, alalahanin mong palagi biling ko sa iyo. Yeah. Magpakatatag ka, magpakatapang, huwag kang matakot o kay manghina dahil ako. Yan ang sabi na ni Moises kay ano eh, Kay kay Josue. Josue. Sa mamagitan po ni Moises, pinararating ni Moises ang kalooban ng Diyos kay Josue. Kaya ibig lang sabihin, sabi diyan sa Salmo, sabi naman ni Haring David, para kung nasa malalim at lubang maputik na balon, na maisipin ninyo, kung kayo po'y nasa isang maputik at malalim na balon, anong pakiramdam natin? Hindi maalwan yun, hindi magandang pakiramdam yun. Mabuti Ako, pa kapatid na Ernie kung tubig yung oh, balon pero paputik na balon. Parang kumuloy yan. sigurado yun.
Kaya ang sabi rito ay huwag tayong panghinaan ng loob. Ibig lang sabihin, sa nagdaan po sa ating buhay na abot-abot, ang magkasunod na mga dilobyo ng buhay natin, karamdaman, problema sa kwarta, labi-lagi naman problema sa kwarta, problema sa iba't ibang bahagi at aspeto ng buhay natin, problema sa pamilya, huwag tayong panghinaan ng loob. Baka nang hina loob natin mga mahal na kapatid. Kumusta ho? Magkaroon tayo ng reflection. Kailangan huwag tayong panghinaan ng loob. Ano man ang Yeah. ating nalalagyan, ano man ang sitwasyon ng buhay natin. Tandaan natin, may Diyos tayo. Pag may Diyos tayo, ibig lang sabihin, hindi tayo nag-iisa. May kasama tayo. Kapatid Kung ang Ernie, kasama, karanasan. Pag ang karanasan, tayo nagsasalita sa karanasan. Kapag ka ang Diyos ay kasama ng tao, kasama mo ang Diyos, ah, walang hindi mahirap. Walang mahirap gawin. Lahat madali. Lahat magaan. Ang magiging pamumuhay, magaan. Kaya i-reflect po natin, ano ba yung magagandang bagay na nangyari sa buhay ko dahil naging masunurin ako? Masarap i-reflect yan, kapatid Erning. Kasi, exactly. oo, dahil paano ba ako tinulungan ng Diyos? Ano ba ang pagkakataon sa buhay ko nitong nakaraang taon na nahihirapan ako pero nung ako'y nanalangin, ako'y dumaing, hindi pa man din natatapos yung panalangin ko, sinasagot na ako. Sinasagot na ng Diyos. Napakasarap na experience yan. Kaya kailangan laging i-reflect yung kapatid na Erning. Sa yan ang Tama sinasabi po. nga ni David eh. Malalim lubang maputik na balon eh. Nandun ako, para ako nandoon sa balon na malalim na maputik. Pero iniahon at itinayo ako sa malaking bato. Yun. Ayun niya yan. Yeah. Marami ang wikang makakasaksi at matatakot sa Diyos. Sila'y Mm. magtitiwala sa Kanya. Mapalad ang wika ang taong kay Yahuwah nagtitiwala. Yan. At hindi ang wika lumalapit doon sa mga mapagmataas Ay, o nako. sumasamba sa mga Kung sino-sino Diyos-Diyosan. kasi, nung araw, kung sino-sino, lapitan mo si ganito. Naku, kung sabi, sumulat ka. Naku, may mga pasulat-sulat pa eh. Di ba? Yeah. Magsalaysay ka't sumulat ka, magmakahaba ka. O, di ba ganon? Totoo yun. Ah, Sa tao eh. sabi nga, diyan ka pa sa mapagmatas at sa mga sumasamba sa Diyos-Diyos. Ba, hindi ho niya kami sumasamba sa Diyos-Diyos. Nako, huwag na natin pagtalunan yan. Hindi ba? Bakit? Yung pagsunod mo dyan sa taong yan, pagsamba mo sa kanya yan. Ano siya? Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan. Kaya tayo, ang ginawa ho natin ay tayo'y pumanig sa Diyos eh. Dahil Yes. sa walang makasusunod sa kalooban ng Diyos, kung tayo nanatili roon sa ang sinasamba yung leader, yung Yeah, yung sa Diyos-Diyusan Iglesia ni nila. Cristo. Nako, huwag kayong Oo. magdaramdam, mga Iglesia ni Cristo. Lagi namin kayo babangin. Galing kami dyan eh. Kumbaga sa experience, may experience kami dyan. Hindi namin sinisiraan ang Iglesia. Sira na eh. Di ba? Paano mo sisirain yung sira? O kumbaga sa ano nahahayag lang yung katotohanan. Yung iba kasi, kapatid Nerding, ang nagiging problema, hindi nagre-reflect. Di ba? May mga nangyari, kinakalimutan yung nangyari. Oh, sabi nga, wala kang review eh. Reviewin mo yung nangyari. Pag ni-review mo, may makikita ka. Makikita mo ngayon, Exactly. matutulungan ka para sa future mo. Tama po yun eh. Kaso yung iba, pinalalampas ang mga pangyayaring ipinahintulot ng Diyos na mangyari. Yeah. May layunin ng Diyos dun eh. Mayroon siyang ipinakikita eh. Hindi ka nagre-reflect. Ay, dumaan. Hindi ka nakasama tuloy sa nanindigan sa panig ng Diyos. Yeah. O di ba? Kaya panay uo lang, panay tango lang, panay sunod lang. Kaya Ang meron mahirap, akong nabasang ang kapatid mahirap na kapatid ganyan. na Erning. Teka, kapatid Oh, na Erning. Ang mahirap dyan, correct. punta ng punta doon sa kapilya nila, samba ng samba, paglabas, nagre-reklamo naman. Diba? Sabi nga nung ibang mga kasama natin huwag ka nang magreklamo. Bakit? Hindi ka naman umaalis dyan eh. Kung baga sa ano, nire-reklamo mo yung restaurant, sumasakit ang tiyan mo. Balik ka naman ng balik, diyan ka kumakain. Oh, di mayat maya, Totoo masakit yun. ang tiyan mo. Kaya, yung mga naroroon, yun ang relihiyon yung gusto. Huwag nyo nang ireklamo. Kung ano man ang gawin sa inyo, amin na lang kayo. Total
yan naman na kayo nasanay. So, ganyan, ayon yung i-reflect yung mga pangyayari. Ayon yung i-review. Nasa sa inyo yan. Pero ang atas ng Diyos sa atin, aba kinakailangan matatag ka, kinakailangan din naman ay may bilin eh. Di ba ano yung bilin kanina, kapatid na Erning, sa unang mga talatang binasa natin? Inuutusan kita, sabi ng Panginoon. Yeah. Ibig sabihin, sundin ng Diyos. Hindi mo. Di ba? Oh. Ay, meron ako natagpuan dito na New Year's resolution naman ito, kapatid na Jeriel. Ang Sige. pangalan nito ay Marcelo Santos. Ako, Ang hindi sabi siguro niya, kamag-anak yan, ano? yeah, ang number one niyang New Year's resolution ay ito, hindi na ako magpapagamit. Maganda yan. Number two, kapatid na Jeriel, hindi na ako magpapauto. O number three, hindi ko Teka. po ninyo. Kasi yung salitang yan para sa tao, eh, no? Hindi na ako magpapagamit, hindi na ako Sa tao yan. Pero Yeah. ako, kapatid na Erning, ang New Year's resolution ko palagi, magpapagamit ako sa Diyos. Kanino? Kasangkapan ako ng Diyos. Di ba? Kung Tama hindi, po yan. yan ang New Year's resolution yan, ang tinutukoy niyan tao na yan, tiyak natin, hindi ang Diyos ang tinutukoy niya dyan. Oo, Hindi siya tao niya. kapwa-tao niya yan, yan tinutukoy niya. Ito pa sabi niya, ito pa yung Marcelo, ito pa yung pahayag na ni Marcelo Santos, no? Pangatlo niyang New Year's resolution. Hindi na ako magpapakatanga. Masakit na salita yun. Number 4 niyang New Year's resolution, mamahalin ko na ang aking sarili. Siguro hindi niya minahal ang kanyang sarili. Ang pangalima, ito, matuto na akong sumagot ng no. Aba, pangalan nito, Marcelo Santos. Hindi ko alam kung ito'y taga saan. Basta't binasa ko lang to, natagpuan ko lang to ngayon eh. Sa bago Kasi tayo ang magmula. tao, may kani-kanyang New Year's resolution yan eh. Maganda yan. Hindi na ako magpapagamit doon sa mga taong mapanggamit, di ba? Yeah. Pero pagdating sa Diyos, gagamitin ako ng Diyos. Aba, papagamit tayo. Di ba, kapatid Tama. Erning? Oo. Yeah, exactly. Pagdating kay Yahuwah, saan man tayo gamitin ni Yahuwah, tayo'y magpapagamit. Di ba? Exactly. Ito pa ho, ang pahayag ng Apostol Pablo kay Tito tungkol po sa mga aral ng Diyos na dapat nating ma-reflect. Ito, pakinggan natin. Sa Tito, magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Ganon din, hikayatin mo ang mga nakababatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Yeah. Isa pang refleksyon na dapat tayo maging mabuting halimbawa. Tayo nga ba ay naging mabuting halimbawa sa lahat ng bagay sa patapos na taong ito? O baka tayo naman ay opposite niyan? Wag naman sana. Tayo po ba ay naging mabuting halimbawa sa mga kabataan para sila'y ating mahikayat na magpasya ng nararapat o tamang pasya? Di ba? Yung mga ibang bata ay wayward ang paraan ng pamumuhay. Sila ba ay ating nahikayat na sila ay magbalik loob sa isang kalagayang ika nga'y nakatutulong sa ating lipunan? Dapat tayo yung mabuting halimbawa. Kung nagkasala tayo sa isa't isa, tayo ba'y nagpasensyahan na? Baka hanggang ngayon patapos ng taon meron ka pang hinanakit doon sa ating kapatid. O di ba? Sa ibang mga relihiyon ang Santa Cena raw ay mahalaga. Kapatid na Jeriel. Aba, hanggang ngayon hindi marunong magpatawad. Hindi ko maintindihan Di ba? Magpatawaran, magpasensyahan, dahil magsasanta Cena. Nakailang Santa Cena na. May mga taong hanggang ngayon galit pa sa kanyang nanay, sa kanyang mga kapatid, ilang taon na nakararaan. Aba, hindi marunong magpatawad. Kung nagkasala man yung mga ganyang klaseng tao, sabi nga, nakakahabag. Bakit? Mukhang hindi marunong matuto Hindi natututo. At ang mas mahirap diyan, ang natutupad sa kanila, yung kanilang ginagawa, sabi nga ng mga apostol, ginawang mga tuntunin, sila mismo, hindi nila sinusunod yun. Kung ano-ano mga iting, nagtuturo doon sa tribuna,
magmahalan, mag-ibigan, andiyan ka sa tribuna, naghihiyaw ka dyan. Di ba? Meron ka bang pakumpas-kumpas na parang hinihiling, yung mga ganong salita ba? Hihiling ko sa Diyos, yung mga ganon. Pagpalain niya, basbasan mo sila, yung mga ganyang mga preachers, ano? Oh, pero, ikaw, brother, magtuturo ka, magmahalan, igalang ninyo ang inyong mga magulang. O ikaw, brother, gumagalang ka ba? Ha? Yan ang tanong. Kumbaga sa ano, teksto ka ng teksto, preach ka ng preach. Eh, hindi naman ikaw mabuting halimbawa. Hindi ba? Kasi dapat nung magpakita ka ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Yan ang nakasulat. Ay, rekomendasyon po natin doon sa kaibigan natin. Di ba? O, brother, kung nakikinig ka, sana nakikinig ka rin, ano? Bagamat malamang hindi. Pero kung nakikinig ka, oh, ayun, maging mabuting halimbawa ka na. Di ba? Maging mabuting halimbawa ka na. Tigil na yung pagiging makasarili. Oh, sabi nga, magpakita ng mabuting halimbawa sa lahat ng bagay. Oh, hikayatin mo mga nakababatang lalaki na magpasya kung ano ang nararapat. Oh. Kasi po yung nararapat, kapatid na Erning, yung mahalaga yun eh, yung nararapat nakabatay sa kautusan ng Diyos. Eh ang kautusan Tama. ng Diyos, pag pinag-uusapan natin ha, kautusan ng Diyos, ano ba ang unang utos na may kalakip na pangako, kapatid na Erning? Yung paggalang sa magulang. Yeah, paggalang sa magulang. Ang gumagalang po ba sa magulang, kapatid na Erning, nagmamahal sa magulang? Aba, opo, nagmamahal sa magulang yon. Eh, yung po bang pagmamahal sa magulang, kapatid na Eric, sasabihin mo lang, ang mahal ko nanay ko. Hanggang ganun na lang ba yan? Aba, hindi, patunayan mo sa gawa. Mahal mo, inalis mo doon sa lugar na may kaligtasan daw eh. O, Mahal mo daw. ba yon? Yung kaligtasan daw na lang yan sa kanila. Ang higit sa lahat, may kapangyarihan kang dumamay. Alam mo ba kung nasaan ang iyong magulang? Yan ang mga tanong. Dadamayan mo ba? O, hindi lang magulang, kapatid na Ernie. Yung kapatid, kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mo sa laman, o mga pamangkin, mga kamag-anak, paano ka tutulong? Paano ka magpapakita ng mabuting halimbawa? Hindi po ba, kapatid na Erning? Yung Tama meron po yan. kang kakayahan na maiayos ang kanilang buhay, hindi mo ginawa. Tinitexto nga natin nung araw pa sa panahon pa ng kapatid na Felix Manalo eh. Ano po sabi? Ang nakakaalam ng paggawa ng mabuti at ito hindi ginawa? Ano po Kasalanan nakasunod? yun. Kasalanan niya. Ang laki ng kasalanan mo, brother. Ha? Tama. Pakalaki niya. Tapos ang higit pang malaking kasalanan, boy, napasunod niya, kapatid na Erning. Ha? Napasunod niya sa hindi nararapat ng mga kabataan. Napasunod niya ron. Nako, hindi na namin banggitin pangalan mo kasi alam mo naman kung sino ka. Yeah. Ano pa ang isa sa aral ng Biblia na dapat nating i-reflect? Ito po, sa Aklat ng Kawikaan. Basahin natin. Ipagkatiwala mo kay Yahuwah ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Yeah. Mga kapatid, sa nagdaang parahan ng buhay natin, magawa ba natin yan? Lahat ng iyong gagawin, ipinagkatiwala ba natin? Kaya wag tayo pong magsasariling kalooban. Yeah. Ang pagsasariling kalooban po, alam ninyo, alam naman natin, sariling kalooban. Hindi ka umugnay sa Panginoon Diyos. Kaya tayo ho ba, bago magpunta ng trabaho, nananalangin. Yeah. Pagdating ng trabaho, nananalangin. School, nananalangin. Tayo ho ba ay mayroon pong mga panalangin sama-sama bukod sa personal? Ay dapat ay gawin natin. Bakit? Isa sa kahayagan nyo na tayo magtitiwala sa Panginoon. Ito naman ang panawagan sa mga padre di pamilya, kapatid ni Jeriel, sa Josue. Pero kung ayaw nyong maglingkod kay Yahuwah, mamili kayo ngayon sa araw na ito kung sino ang paglilingkuran ninyo. Maglilingkod ba kayo sa mga Diyos na pinaglilingkuran ng mga ninuno nyo sa kabila ng ilog ng Euphrates o sa mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain ay tinitirhan nyo ngayon? Pero ito, pansinin natin. Pero para sa akin, ang wika ni Josue, at sa pamilya ko, maglilingkod kami sa Panginoon o kay Yahuwah. Ito'y panawagan naman sa mga padre di pamilya. Mm-hmm. Tayo, head of the family, tayo ba ay nanindigan sa panig ng Panginoon Diyos? Aba,
Tandaan natin, lahat ng sumama sa kilusang ito na mga padre de pamilya ay nanindigan sa panig ng Diyos. Yung mga kamag-anak natin, hindi ho natin kasama rito. Pumirmi doon sa institusyon na malagi roon sa organisasyon. Aba, yun ang mga katulad ng mga kausap nitong sa talatang ito. Naglilingkod sila sa mga Diyos ng kanilang mga Amoreo. Hindi tunay na Diyos, di ho ba? Tama. Alam niyo, ang leader minsan, katulad sa North Korea, halos dinodiyos na nila itong si Kim Jong-un eh. O di Yeah. ba? Diyos na talaga nila yon dahil hindi ka pwedeng magpagawit ng katulad ng gupit niya. Hindi mo siya Pasensya pwedeng na. gayahin. Ngayon, ito kapatid na Erning, ang isa sa mga New Year's resolution natin taon-taon, magpapagamit tayo kay Yahushua. Kay Yahuwah, magpapagamit tayo. Alam niyo po, ang tayo bilang mga iglesia ni Yahushua, gamit tayo ng Diyos eh. Anong klaseng gamit tayo ng Diyos? Anong klaseng tool tayo? Nakasulat, Hindi. kayo anya'y panggiik, may matatalas na mga ngipin, gigiitin nyo't didikdiking durog ang mga bundok at mga burol. Kaya, pasensya na kayo, no? Mga dati naming kapatid. Talagang dudurugin namin yung doktrina na itinanim sa ating isip na saliwa sa nakasulat sa Biblia. Pero yung mga tama, ikikip natin. Pero yung mga saliwa, yung mga pinilipit, mayat maya po naming babanggitin dito sa programang yan. 78 na itong ano natin na episode. Sa lahat ng Yeah. episode, lagi natin binabanggit Di po ba kapatid na Erning? Opo, kailangan Ah, po yun eh. Sapagkat ang sabi nga ay palaging paalalahanan, di ba? yes. Nakasulat po sa Biblia yon. Kaya Ngayon, papaulit-ulitin po natin kapatid na Erning. opo, kailangan po yun eh. Ang sabi nga ng Biblia ang lahat ng mga bagay, walang bagong bagay sa buhay na ito eh. Di Yes. ba? Walang bagong bagay. Lahat ay nauulit lang yan. Parang obvious circle yan. Ngayon Yeah. puntahan natin. Pagdating sa New Year's resolution, pag sinabing New Year's resolution, ano ang gagawin ko sa darating na taon? Alam Yeah. niyo, mayroong mga karakter sa Biblia na dapat nating panularan eh. Ito, pakinggan natin ang isa. Next slide po. Ayan. Tinulungan siya ng Diyos dahil itinalagan niya ang sarili niya sa pag-aaral at pagtupad ng kautusan ng Panginoon o ni Yahuwah at sa pagtuturo ng mga tuntunin at mga utos nito sa mga Israelita. Sino po ito, mga kapatid? Yan po ang ating binasa ay si Ezra, no? At dyan po sa sulat na yan ay ating makikita na itong lingkod ng Diyos na ito ay nakatalaga. Itinalagan niya ang kanyang sarili sa pag-aaral, pagtupad ng kautusan ng Panginoon. Kaya sa atin ho, na mga Yahusyano, mga kapatid, kaya lagi nating binabasa noon, tanda ba ninyo? Pay attention. Lagi tayong magtuon ng pansin at tayo dapat na makinig ng mabuti sa ating pag-aaral. Kaya lahat tayo ho, pag may Bible study, pagsamba, lahat tayo ho'y tinuturuan eh. Di ba? Dapat nakatalaga po ang ating sarili doon sa ating pag-aaral. At hindi lang yon, hindi lang basta nag-aaral. Nilalagay sa aksyon yung pinag-aralan. Di ba? Sapagkat sabi nga sa ibang talata ng Biblia sa Bagong Tipan, hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagapakinig na tumutupad. Nag-aaral na yung pinag-aralan ng tama, aral ng Diyos, sinutupad niya yon, sinusunod niya yon. Di ba? Pagka ganon, mga kapatid, ang ibig lang sabihin ay panatilihin natin yung ganong uring pananaw. Mamalagi tayo sa ganong uring paninindigan. Di ba? Sapagkat yun ang mabuting halimbawa na tayo, ang katunayan na tayo ay nagtitiwala sa ating Diyos na si Yahuwah. Kaya ang pag-aaral lagi ho, huwag nating katamaran. Ang pag-aaral po, dapat yun po ay ating pagtalagahan at panabikan ng bawat isa po sa atin. Alam ninyo na tayo ay sa panahon na, hindi sa panahon na tayo ni Moises. Tapos na po yun eh. Tayo po ay nasa panahon na
ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Di ba? Kaya ano ang inaasahan sa atin na dapat na makita sa ating lahat? Pakinggan po natin. Next slide. Ito. Sa piling naman ng mga hindi Hudyo, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan upang madala sila sa pananampalataya. Pahayag to ng Apostol Pablo. Nang sabi niya, sa piling naman ng mga hindi Hudyo, mga hintil po yan, namumuhay ako na parang wala sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ano layunin niya? Para madala niya sila sa pananampalataya. Kasi ang mga hindi Hudyo o hintil, wala namang kautusan sila eh. Di ba? Sila nga mga pagano eh. Kung sino-sino sinasamba eh. Polytheistic pa nga ang kanilang pagsamba. Maraming Diyos ang kanilang sinasamba eh. Di ba? Pero ang sabi niya, pag kasi kasama nila, sabi ni Pablo, parang siya'y wala sa ilalim ng kautusan. Ano layunin niya? Upang madala sila sa pananampalataya. Nakikibagay si Pablo. Pero ang kanyang pakikibagay ay may layunin siyang banal. Hindi katulad ng iba na nakikibagay na mayroon siyang masamang hangarin. Pero si Pablo hindi ho ganun. Doon sa hindi mga Hudyo, mga hindi lang kasama niya, siya ay alam niya kautusan pero nagpapakita siya na parang hindi ho siya nabubuhay sa ilalim ng kautusan. Ang purpose niya, ang layunin niya, para maakit sa pananampalataya itong mga hindi Hudyo. Tuloy pa natin. Hindi nangangahulugan, sabi ni Pablo, na hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Ayun ang sabi ni Pablo. Hindi ibig sabihin, komot siya ay nakikibagay sa mga hindi Hudyo, ay hindi ibig sabihin na hindi niya na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, ang sabi niya, sinusunod ko ang mga utos ng Kristo. At sapagkat si Pablo po ay alam niya, dati siyang nangingilin po ng Sabat eh. Dati siyang nangingilin ng mga ipinangingilin na utos ng Diyos sa mga Israelita noon. Pero nang siya po ay matawag na, ano, ang sabi ho niya, sinusunod ko na ang mga utos ng Panginoong Yahushua ang Kristo. Kaya mga kapatid, ito pa pahayag ni Pablo sa Galacia, tulungan ninyong isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan ay matutupad ninyo ang utos ng Kristo. Utos ng Kristo. Hindi na ho tayo panahon ni Moises ngayon. Panahon na ng Kristo. Kaya nga, Kristyanismo Panahon ni Yahushua. Ang tawag sa mga sumusunod sa kanya, Yahusiano, Yahusiana. Kaya kaninong utos ang dapat nating sundin? Utos ng Kristo. Yun ang dapat nating sundin, mga kapatid. Kaya matuto tayo ng mga aral. Ito bang aral na ito para sa akin o sa amin? Ito bang aral na ito ay para lang sa mga Hudyo o Israel noon? Baka yung utos noon para lang sa Israel, hanggang ngayon sinusunod pa natin. Ang sabi ni Pablo, hindi nangangahulugang hindi ko na sinusunod ang mga utos ng Diyos. Dahil ang totoo, sinusunod ko ang mga utos ng Kristo. Kasi ang utos ng Kristo, utos ng Diyos yun Di ba? Pero ano dapat nating matutunan? Na dapat natin po na hangarin na magawa, lalo na sa darating na mga panahon, utos ba ng Kristong sinusunod natin? Baka utos po yan ng mga para sa Israel na sinusunod natin. Hindi natin nagagawa ang kalooban ng ating Panginoon Diyos pagka ganon. Tama. Di ba? Baka sabi sa halip na nakasusunod ka, nakakasuway ka pala. Pinatigil mo yung utos na yun, ginagawa mo pa. Kung baga sa ano kapag na Erning, pag sinabing forward march, ikay sundalo, magmarcha ka. Pag sinabing halt, abay tigil. Halt na, nagmamarcha ka pa. Diba? Katigasan ng ulo niya. Kaya ang sinasabi diyan ni Apostol Pablo na ang susundin natin yung kautusan na ng Kristo. Diyan po tayo ngayon susunod. Yan ang batas na nakakasakop sa atin. Tama. Hindi po yung batas na panahon ni Moises. Hindi na yun. Actually nga, kita nyo yung 10 kautusan doon sa panahon ni Moises, yung 10 kautusan doon, ginawan 2 na lang. Hindi ba?
Sino ang Tama gumawa yan. na maging dalawa na lang yung kapatid na Erning? Ba, ang Panginoong Yahushua. No, sapagkat ang Panginoong Yahushua na ang susundin natin. Kaya mula dun sa 10, ginawa niyang dalawa, pero actually, yung dalawang yun, pag sinunod mo, nasusunod mo yung Meron yung 10. 10. Tama. Ang mahirap dyan, kapatid na Erning, merong taong, bay, binalik uli sa 10. Di ba? Binalik ko rin sa 10 eh. Ay, binalik uli sa 10 para ka maligtas sa raw eh. 10 utos. Naku, yung 10, ginawang dalawa ng Panginoong Yahusha. O ito naman, ginawa niyang, yung dalawa, ginawa niya uling 10. Abay, ano klaseng leader yun? Kaya mapapagalitan talaga eh, kapatid Erning. Sabi nga, Magpapagalitan yan. marereprimand ka. Bakit hindi ka marereprimand? Eh, yung bugtong na anak ng Diyos na si Yahushua, ang ating Panginoon, yung 10 utos na binigay kay Moises, na ang bigay nun, eh si Yahuwah. Ha? Si Yahuwah nagbigay ng 10 kay Moises eh. Saan niya ba isinulat? Tama. Ang sabi, ang nagsulat po ng 10 utos na yun, eh, daliri mismo ng Diyos eh. Dahil ng Daliri Diyos yan. mismo ni Yahuwah eh. Oh, tapos ibinigay kay Moses, ibinigay sa Israel. Eh hindi masunod ng mga taga-Israel, kapatid na Erning. Kaya ano po ginawa nung panahon na ni Yahusha? Ay di, alisin natin isa po, gawin na lang dalawa. Pero pag sinunod mo itong dalawa, nasunod mo yung 10. Tama. Very Yan. wise eh, very wise. Ano katunayan? Ang dalawang utos na yan, ibigin mo ang Diyos, buong kaluluwa, buong puso, buong isip mo. Pag inibig mo ang Diyos, kapatid na Erning, susunod ka sa Diyos o hindi? Susunod. Ano pa? Ibigin mo kapwa mo katulad ng pag-ibig mo sa sarili mo. Yung bang sarili mo, ikokobet mo. Yeah. Hindi Exactly. mo gagawin yan. Di ba? Sa makatwid, masusunod mo lahat yung 10 yun. Pag sinunod mo yung dalawa, yung nga, sabi nga sa iyo, kapag narinig, doon sa institusyon doon sa Iglesia ni Cristo, dalawa na nga binalik pa sa 10. Ayan, napalo ka tuloy. Di ba? Napalo Yeah. tuloy. Masakit. Pero, alam niyo mga kapatid, we have to open our minds. Kailangan open-minded tayo sa nagaganap. Kasi hindi natin magagawa yung resolusyon o review sa resolusyon at yung resolusyon sa hinaharap kung hindi tayo natututo. Hindi po ba? Ang Tama. sabi nga, kapatid na Erning ah, ang matalino natututo sa mali niya. Di ba? Tama. Matalino Totoo yun. yan. Yun yung sabi nga, smart. Di ba? Smart. You are smart because you learn from your mistake. Pero yung wise, iba yung smart sa wise eh. Yung wise, he learns from other people's mistake. Mistake. Ayan, yun ang wise. Wise yan. Ganyan tayo mga Yahusyan. Tingnan natin yung paligid natin. Ano nangyari doon? Ba't nagkaganon yung tao? Ba't nagkaganon yung sambahayan na yun? Teka muna, hindi ko gagawin yun. Ako pa ba mapapalo para matuto ko na hindi ko dapat gawin yun? Di ba? Yan ang dapat na. Kaya meron tayong mga review. Nire-review natin yung nakaraan. Nire-reflect So natin ito yan. po bahagi ito, yung kasaysayan natin doon sa Iglesia ni Cristo. Nire-review natin. Ang ibig ba sabihin sinisiraan natin yung namayapa ng leader dati doon? Hindi po. Marami nang lahat ng pinag-aaralan natin sa Biblia, kapatid na Ernie, buhay pa ba? Patay na. Isa na Si lang yung Pablo. buhay na nandun sa Biblia. Sino na lang po yung binanggit sa Biblia, ilang tao na lang yung buhay ngayon. Ang Panginoong Yahushua lang ang buhay. Siya. Tapos yung umakyat, si Enoch. Sino pa yung isa? Si Yan. Elias. Yes. Yan lang ang mga buhay na karakter ng Biblia. Ayon sa nakasulat. Pero lahat namatay na. Si Solomon, si David, mga Yan, apostol. patay na Ang lahat yan. tanong, Si kapatid na Moises. yan, pinag-aaralan ba natin ang mga kasaysayan ng mga pinuno na yan? Oo. Yun lang bang magaganda pinag-aaralan natin? Pati yung masamang bahagi ng buhay nila. Ayan. Para tayo, hindi natin maulit yun. Kaya, tayo sa Iglesia ni Yahusha, sasabihin natin, anong naging experience natin doon? Ano yung re-reviewin natin para maka-forward tayo ng gusto? Hindi po ba? Tama. Kaya para sa panahon natin, dapat nating matiyak na ating sinusunod ay utos ng Kristo. Ngayon, kaya anong ating New Year's resolution? Lalo nating alamin, ano pa kaya ang utos ng Kristo na yun ang Yan. utos ng Panginoon Diyos? Di ba? Kaya tuklasin pa natin magitan po ng ating ginagawang pag-aaral. Sino pa dapat nating tularan sapagkat mayroon siyang magandang goal? Ito po,
sa aklat ng Habakuk. Pakababasa na po natin. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil ang Panginoong Diyos ang nagliligtas sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa matataas na lugar. Ito mga kapatid, Ayan. isa sa maaari pa nating maging resolusyon sa ating Yan. hinaharap na buhay. Sabi nga, Yan. Si Habakuk. oh yeah, si Habakuk na propeta, maliwanag Oo. ang kanyang isinulat at sinabi. Sabi nga, kahit hindi na mamunga yung puno ng igos, ubas, kahoy ng olibo, kahit wala na ang alihin ng bukirin, kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan, ano magiging damdamin natin? Katulad ng damdamin ni Amen. Habakuk, magagalak pa rin ako. Bakit? Dahil ang Panginoon Diyos ang nagliligtas sa akin. Buhay ka pa eh. Nawala lahat. Isipin mo kapag narinig, nawala lahat sa buhay mo. Maliban sa buhay mo. Hindi mo ba ipagpapasalamat sa Diyos yan? Di ba? Totoo yun. Sabi ka, nawala yung puno, nawala yung ubas, nawala yung kahoy ng ulibo, nawala yung aanin, nawala bukirin, namatay yung mga hayop. Ikaw, kapatid, ako po'y buhay pa. Uy, dapat magpasalamat ka sa Diyos. Dapat na lagi kang magala. Bakit? Sapagkat niligtas ka ng Diyos eh. Di ba? Oh, Tama. siya nagbibigay ng kalakasan. Malakas ka pa hanggang ngayon. Tayo, kapatid na Erning, kahit may edad na, malakas pa rin. Di ba? May sakit, pero malakas pa rin. Yan ang Wala. pinagpapasalamat. Kahit na O umuubo-ubo. bakit? Pinalalakas niya ang aking mga paa, sabi nga eh. Kapatid na Erning, abay, totoong totoo yan. Ha? Kahit sumasakit na yung likuran mo, pero nakakalakad ka pa. Ikaw nga eh. Kapatid na Erning, ilang step ang inaakyat mo araw-araw. Maraming step yung aking naakyat niyan sa trabaho. Sabi nga, sa Ibig matatas na lugar, nakakakyat ka pa eh. Di ba? Oo. Despite ng edad natin, ano? Ibig lang Yes. sabihin ho, ay hindi makapipigil ang kawalan na upang Yes. magsaya tayo nakasama ang Diyos. Di ba? Eh. Bakit po sa kabila ng kawalan ay dapat tayong manatili o lalo pa ngang magpakasigla o maging magalak tayo sapagkat kasama natin ang Diyos. Ito dahilan kasi kahit wala tayo, kapos, ito ang dahilan. Next slide po. Sa Lucas, ito, sa 12. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Yeah. Bakit sa kabila ng kawalan ay lalo tayong dapat na maging magalak kasama ang Diyos? Kasi, sabi ng ating Panginoong Yahusya, dahil ang buhay ng tao hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Ibig lang sabihin, hindi nakadepende ang buhay ng tao sa ating posisyon, sa ating mga naamas na wealth o sa anumang kayamanan meron tayo. Hindi doon nakabatay ang ating pag-iral at ang ating buhay. Hindi ho nakabatay doon sa dami ng ating pag-aari. Ang totoo nga niyan eh. Ito, basahin natin ang isang talinghaga, mga kapatid. Next slide po. Ayan, basa natin muna yan, kapatid na Jeriel. Ikinuwento niya ang talinghaga na ito. May isang mayamang may bukirin na umani ng sagana. Sinabi niya sa kanyang sarili, ano kaya gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng ani ko. Alam ko na, gigibain ko ang mga bodega ko at magpapagawa ako ng mas malaki. Ito, pamilyar na pamilyar tayo dito sa talinagang ito ng Panginoong Oh, Yahushua. At doon ko ilalagay ang ani at ang mga ari-arian ko. At dahil marami na akong naipon para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom at magpapakaligaya. Ngunit, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Ganyan ang mangyayari sa taong nagpapayaman sa sarili ngunit mahirap sa paningin ng Diyos. Ayan, mga mahal na kapatid.
sa mga talatang yan, dyan sa talinhaga na yan, malaki ang matututunan natin. Ang sinasabi natin, kahit sa kawalan, meron tayong kaligayahan. Tingnan nyo, ito mayaman, ayon doon sa kwento, no? Sa kwento, sa talinhagang sinabi ng ating Panginoong Yahusya, mayaman ito. Mayamang merong malaking bukirin, sumaana ng sagani yung kanyang bukirin. Anong sinabi niya sa sarili niya? Sabi niya, ano kaya gagawin ko sa kayamanang ito? Siguro ganyan din na sinasabi ng ibang mga tao, ano kaya gagawin ko sa pera ko? Ano kaya gagawin ko? Kaya, ang sabi niya, wala na ako mapaglagyan nitong ani ko. Alam ko na kung ano gagawin ko, sabi nitong taong ito. Kaya, papagawa siya ng mas malaking bodega at mas malaki doon sa dati para ilagay niya yung mga ani niya at ari-arian niya. Dahil marami na rin akong naipon, sabi niya sa sarili niya, eh, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom at magpapakaligaya. Alam niyo, walang masama doon sa sinabi niya eh. Pagka inyo pong i-open natin ang isip natin, hindi ba masarap yan? Hindi ba maganda yung magpahinga ka? Kung marami ka ng pera, masarap bang magpahinga, kapatid na Ernie? Aba Aba, po, oo. Well, marami ka ng pera, marami ka ng kakainin. Ano pa ang masarap mong gawin? Magpahinga ka. Ano pa? Kumain ka. Magpakaligaya ka. Masama ba yun? Hindi. Gusto nga ng Diyos maligaya ka. Pero may nalimutan itong tanga na to eh. Tanga. Kaya nga sabi ng Diyos, oy, hangal. Hindi ba? Ano ba yung tanga, hangal, kapag ni Erning? Doon sa saling tanga. iba, yung sa saling na magandang balita, yung hangal, tanga eh. No? Oo. Pan-GA, sabi nga. Itong tanga na tao nito, itong hangal na taong ito, ano ang kahangalan niya? Aba, ang nalimutan niya, yung nagpala sa kanya. Di ba? Nalimutan niya. Doon sa mga sinasabi niyang gagawin niya, sa resolution niya, nalimutan niya ang Diyos. Kaya tayo, kanina pa natin pinagdidiinan, ang New Year's resolution natin, pakakasangkapan ako. Kanino? Yan ang New Year's resolution namin ng kapatid na Edwin. Papakasangkapan kami sa Diyos. Eh, itong hangal na ito, itong tanga na ito, sabi nga, ang nakasulat hangal, no? Pero sa ibang salita, katangahan, sabi ng Diyos, oy, hangal, bawiin ko yung buhay mo ngayong gabi. O kanino mapupunta yung mga pinag-ipunan mo at mga pinag-irapan mo? Kasi pag namatay ka na, ano pa ba pakinabang mo dun? Oh, hindi ka nakakain dun sa libingan mo. Hindi ka na pwedeng magsaya. Hindi ka nga makakangiti dun eh. Nakaunat kang diretso-diretso na para kang stick doon na nakalagay ka pa sa kahon. O, di ba? Kaya, Kaya, kaya mayaman diyan ka nga niya eh. Mayaman ka lang doon sa sarili mo pero mahirap ka sa paningin ng Diyos. At saka yung taong mayaman na yan, farmer ito eh. Mhm. Farmer ito. Ito ay isang taong responsable, isang taong naghahanda sa future. O hindi masama po eh. Hindi ba yan ang ating Walang ginagawa masama rin? sa ginawa niya eh. Wala. Yan din ang ating hinahangad eh. Na Mhm. tayo po ay magpagal, mag-ipon para sa future. Kaya yung taong yan ay responsable yan. Isang responsable na tao at isang tao na naghahanda para sa kanyang Maliban, future. maliban sa Oo. iisang responsibilidad na hindi siya naging doon sa responsibilidad na yun, naging irresponsable itong hangal na ito. Oh, at saka yung tao diyan sa parabola na yan, mapapansin yung sinasabi niya, ang sabi niya, ano kaya ang gagawin ko? Wala na ako, alam ko, gigibain ko, Puro mga ako. bodega ko, magpapagawa ako, at doon ko. At dahil na akong naipon, marami na, ha? Magpapahinga na lang ako, kakain, iinom, puro ako. Mhm. Kaya dapat sa pangalan ng tao, ng pangalan ng tao ito'y siko eh. Bakit? Puro Yan. siya'y, puro ako eh, puro ko. Hindi man lang niya naisip yung mga tumulong na mga farmers para siya ay umunlad. At saka hindi man lang niya naisip na hindi lahat ay kontrolado niya na mailalagay niya sa secure ang kanyang sarili. No, nakalimutan niya may isang bagay na hindi niya hawak. Ano yon? Yung buhay niya. Buhay niya. Nakalimutan niya ng Diyos na hindi man lang siya nagpasalamat sa Panginoon Diyos eh. Diyan sa binasa ng kapatid na Jiren, may nakita kayong nabasa na, salamat Salamat sa naman, wala. Diyos. Wala eh. Wala.
Kaya doon sa bahaging yon, alam nyo, ang taong mayaman na ito, hindi siya tinawag na hangal dahil sa siya po ay mayaman. Hindi, Kaya sa tinawag na hangal, nakalimutan niya ang Diyos na kahangalan yun eh. Oo. yeah, lahat ng mga bagay na ating taglay ngayon, hindi naman atin eh. Hindi naman natin eh. Steward lang tayo eh. Tayo lang ang katiwala. Lahat ng yan galing sa Panginoon Diyos eh. Sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ba lahat ng mga bagay ay ating dumating ba sa atin lahat ng mga bagay? Ang lahat ng mga bayang biga ay bagay ng Diyos yan eh. Hindi ba totoo yung kapatid na Jeriel? So yan, kapatid Kung na Erning, alam niyo, meron ako yung nabasang isang artikulo, no? Dito artikulo, isang mga sinasabi ng mga tao. Sabi niya, paglipas ng 100 taon, ito, mula ngayong araw na to, magbilang ka ng Oo, 100 taon, sabi niya, yung bahay mo, yan, tinitiran mo ngayon, kapatid na Erning, itong tinitiran ko ngayon, iba na nakatira dito. totoo yun. Oh. Nako, Di, baka hindi ka nakilala nung apo mo sa tuhod. Ako nga hindi ko nakilala yung lolo ko sa tuhod eh. Yung lolo ng lolo ko, hindi ko na inabot yun eh. So hindi ko nakilala yun. Kaya, hindi mo. ang mahalaga, ikaw ngayon. Yung relasyon mo sa Diyos ngayon. Ha? Relasyon mo sa kapwa mo, mahalaga yan. Pero anong pinakamahalagang relasyon? Relasyon sa Diyos. Tama, tama. Yan. Tama po yun. Sa loob ng 1,000 taon o 100 taon, mga kaibigan, mga kapatid, yan tinitiran yung bahay, kahit nabayaran nyo na yan, iba na nakatira dyan. 100% Sigurado. yan. Hindi na kayo. O, di ba? Yun. Kaya yung pinaghirapan natin, katulad nitong mayaman na to, baliwala. Ano, sino gagamit niyan? Pagpatay ka na. Oh, Kaya nga sabi ni Haring Solomon lahat ng mga bagay, vanity, oh emptiness. yeah. Empty, baliwala. Walang kabuluhan eh. Kaya Ang pagandaan, open-minded tayo. Ibukas iwanan natin isip natin. natin sa mga bagay na ito. Hmm. Ngayon, si Apostol Pablo, mga kapatid, alam natin siya yung nabilanggo, no? Nang isulat niya ito kay Timoteo. Pero tingnan niyo, sa huling bahagi ng buhay nitong si Pablo, mararamdaman natin ang alab ng pananampalataya. Tingnan natin ba? Basahin po natin ito. Next slide po. Inaatasan kita sa presensya ng Diyos at ng Kristo Yahusya. Ito naman ay sulat nito si Pablo kay Timoteo na ministro kamanggagawa niya, no? Kapagkat siya ay malapit ng mamatay, nang isulat niya ito nang siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos sa anumang panahon. Ilantad mo ang mga maling aral. Pagsabihan ng mga tao sa mga mali nilang gawain at patatagin ang pananampalataya nila sa magitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na ayaw nang makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. At babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Ngunit ikaw, sabi ni Pablo kay Timoteo, maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa mga paghihirap. Gawin mo ang tungkulin mo bilang tagapangaral ng magandang balita at tuparin mo ang mga tungkulin mo bilang lingkod ng Diyos. Sino ito? Si Pablo. Sinong sinulatan niya? Si Timoteo. Ano ho ang nilalaman ng kanyang sulat kay Timoteo? Na do'y mararamdaman natin kung anong damdamin meron si Pablo bago siya namatay. Nandoon yung kanyang alam. Alam ng ano? Alam ng pagpapaalaala ng mga aral ng Diyos. At yung kung paano dapat na manindigan ang isang nagmiministro katulad nitong ng ministrong si Timoteo. Ang sabi nitong si Pablo, mapapansin niyo dyan mga kapatid, natasan kita sa presensya ng Diyos at ng Kristo na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay at muling babalik at maghahari. Alam nyo, bago natin ituloy, ito isa sa sagot doon sa ating mga kaibigan na wala na rayang 1,000 years daw ay doon daw sa bayang banal.
Mali po. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang sabi, ang Kristo ang hahatol sa mga buhay at patay at muling babalik at maghahari. Sa pagbabalik niya, na yan ay bukod sa rapture, yung lalapat ang paa niya sa Jerusalem, yun ang pagbabalik niyang second coming. Maghahari ho siya rito. Yeah. O dito ho sa lupa. Hindi ho doon sa langit. Hindi siya pwede maghari doon sapagkat nandoon ang kanyang ama. Hindi niya pwedeng pagharian ng Diyos. Ang hari doon ay si Yahuwah. Kaya dito siya maghari. O di ba? Ano sabi niya ngayon kay Pablo? Maging handa ka sa pangangaral ng salita ng Diyos. Sipin mo malapit ng mamatay pero pinaalalahanin niya sa Timoteo, maging handa ka sa pangangaral. Ano pa sabi? Ilantad mo ang mga maling aral. Kaya si Pablo talaga, pagdating sa maling aral, sabi, ilantad mo. Sabi niya kay Timoteo, pagsabihan mo mga tao sa mga mali nilang gawain. Ibig sabihin si Pablo, kanyang ipinaalalahanan tong si Timoteo, manindigan ka sa tama. Kahit ikay nag-iisa lang, sa tama ka manindigan. Kaya tayo, hindi ng ating paninindigan eh. Di ba? Kahit dadalawa lang tayong ministro rito eh. Di ba? Kapatid Uh, Erning. Eh kasi nga, yung iba? mga dati nating kasamang ministro, hindi nila mailantad yung maling aral. Alam niyo kung bakit? Pinaniwalaan nila yung maling aral. Yeah, totoo yun. Kasi naging totoo sa inyo yung aral eh. Paano naging totoo? Eh, pinaniwalaan nyo eh. Eh, masama hubang paniwalaan yung itinuro? Hindi. Pero bago mo paniwalaan at sampalatayanan, kailangan mo munang siyasatin katulad ng mga taga-Berea. Eh, bakit ang karamihan sa inyo dyan, kahit ministro pa? Ministro pa ha? Kilala mo ba yung taga-Berea? Sino yun? Yun ang sagot sa atin eh. Yeah. Sino yun? Hindi nila kilala yung mga taga-Berea. Kaya, hindi nyo kayang ilantad yung maling aral. Bakit? Sapagkat yung taga-Berea nga, hindi nyo alam eh. Yung pangbuong aral. Meron silang alam yung puta-putaking aral. Sabi nga eh, Yeah. ito po kayo eh, huwag kayong magagalit oh. A-apply sa inyo siguro, pwede. You are jack of all trades, but master of none. Master of none. Yeah. Yan, master of none. Hindi nyo master ang Biblia. Pero kiniklaim ng Iglesia ni Cristo, master nila yung Biblia. Tulad ng ministro nila dyan na may programa ka pa na ano sinasabi mo, meron pa palang second chance. Di ba yun ang sinasabi? Sinasabi Meron niya pa, yun eh. oo, meron pa pala second chance. O hindi ba ikaw nabigyan ka ng second chance, brother? Oh, oh, di ba nagkaroon ka ng second chance? Ayaw mo bang magkaroon ng second chance? Eh, ikaw mismo nagkaroon ka ng second chance. Hindi na natin sasabihin kung sino yung pangalan niya. Pero nagbigay ng second chance ang Diyos sa iyo eh. Di ba? Kaya Sa ating lahat. napakalaga sa Diyos yung pagkakataon. Kasi ang Diyos po, kapatid na Erning, ang pagkakataon, hindi lang second eh. Actually, Dami. pagdating doon sa millennial kingdom, pipilitin na ng Diyos na sumunod sa kanya yung tao eh. Pero pagdating ng huli, ganun pa rin. Tigas pa rin ang ulo eh. Ay, naku. Ito, sabi pa ni Pablo eh, oh, sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para Ayan. masunod nila ang kanilang layaw. Ayan ang uso ngayon sa panahon natin eh. Aha. Sila ang mga miyembro nag-a-appoint ng preacher. Pero preacher, i-appoint ka namin, pero ang ituturo mo yung pabor sa amin. Yes. Sa amin gusto. Oh, oh, di ba yan ay hindi tama? Eh, tinuturo ni Pablo kay Timoteo, hindi wag kang ganon. Ha? Tandaan mo, manindigan ka sa tamang turo. Ang sabi pa, hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Oh, katulad yung talaan, gawa-gawa lang ng tao yan eh. Nakatala, nakatala, nakatala. O eh, totoong nangyayari ho yan eh. Kaya ang Hindi, sabi, isa na lang, kapag narinig, yun ang tinanong natin doon sa kaibigan natin, na, oh sige, saan mo nabasa yung apoy na panlipon? wala siyang nasagot. Pakibasa. Kung mabasa mo yan, maniwala ako. Eh wala namang mababasa eh. Di ba? May Wala. mababasa ka, lilipunin ng lahat ng tao. Ay, yung salitang apoy na panlipol, kasi yun ang sinasabi nila, di ba? Apoy na Yeah. panlipol, pakibasa. Walang mababasa. Nakita nyo? Ano ang sasabi ngayon? Sabi ng ating kapatid,
Alam naman po ninyo kayo'y ministro din. Yun lang po na ituro sa atin Ayan, yun nga. Tayo Ano, noon, hindi natin nailantad yung maling aral. Pero may question na tayo. Sabi nga sa inyo, kapatid na Ernie, second year pa lang ako dyan sa ministerial na yan. Ha? Para marami ng sintunado tanong. yata to eh. Yung nakagandang no, sintunado yata to. Pero sabi nga, self-denial ka eh. Hindi. Kasi sugo. Kasi sinampalataya na nga natin, sugo, siya lang ang makakapagpaliwanag. Pag hindi sugo, hindi mapapaliwanag. Isipin mo na natanim sa isip natin yan. Yeah. Paano mo ngayon ilalantad kung kahit alam mong mali, hindi mo siya maturol na mali? Bakit? Galing sa kanya eh. Oh, galing doon sa sugo. Kaya, paano magiging mali? Di ba yun ang sinasabi? Sugo Oo, ng ito po sugo. yun Ay, naku. Ayan na nga. Doon tayo naloko, ano. Yan. Ang ibig lang sabihin, pag sinabing sugo, tungkulin yun eh. Pag sinabing sugo, may sugo din ang demonyo eh. Di ba? Yan. Kung paano ang demonyo ay nagpapanggap na siya ay nasa liwanag, ganun din ang kanyang mga ministro. Pagpapanggap na tagapagturo ng kaliwanagan o ng katotohanan. Pero pagpapanggap, iba yung totoo sa nagpapanggap na totoo. Pag Alam sinabing nyo, ito nagpapanggap na yan, totoo, kapatid Erning eh. Minsan, yung isinusugo ka ng Diyos, no? May partikular na pinapagawa ang Diyos eh, sa mga sinusugo niya eh. Hindi naman lahat ipagagawa sa iyo. Eh. May partikular sa pagkakataong yan, ikaw isusugo, may pagagawa sa iyo. Si Pablo, isinugo doon sa mga hintil. Oh, bakit? Kasi magaling siya sa mga hintil. Bakit kanyo? Una, ang kanyang pagkamamamayan, Romano. mga hintil. Advantage na yun eh. Kaya doon siya sinugo. Kaya yun ang pinagsuguan sa kanya. Di ba? Pero may pinagagawa sa kanya. Imumulat niya yung mga mata ng mga hintil. Alam nyo kapatid na Erning, yung mga hintil kasi na tinutukoy doon, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyusan. So, yun ang particular na papel ni Pablo. Imulat mo sila, mali yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Yan din ang particular na papel ni kapatid na Felix Manalo. Totoo yun. Di ba? Dalin mo yung katwiran. O alalin nyo, mga sumasamba na rin sa larawan yan. Yung paalisin sa pagsamba ng sa larawan. Pero medyo umover eh. Nagtatag ng ganito, ito ganito, ito ganito. Kung ano-ano nang in-incorporate o nung nag-incorporate na hindi naman nakasulat na sa Biblia, medyo, sige, ang Diyos mapagpahinod eh. O sige, 100 taon. Pagdating ng 100 taon ninyo, iyain ko kayo. Nakasulat yun sa Biblia. Di ba? Pagdating ng 100 taon, sige, ito gagawin ko. Yan ang ginawa ng Diyos sa atin. Oh, padaanin ko kayo sa apoy. Tingnan natin kung sino yung magigising dyan. Ayan. Kaya Tama. ang aming rekomenda ako, ang New Year's resolution at saka yung New Year's resolution review, no? Nagagawa ko ba yung talagang ako'y sa Diyos na ang susundin ko ang Diyos na? Yun, sabi nung taong binasa nyo, hindi na ako, ano yan, Hindi na ako padadada, magpapagamit, hindi na ako magpapauto. hindi na ako papauto, pero magpapagamit ako sa Diyos lang. Yeah. Para ako magamit ng Diyos, kailangan alam ko yung kanyang aral. Oh, Saka ang sabi niya, matututo na akong sumagot ng no. No. yes. Mhm. Sabi nga, tama Palagay ko, yun. Puro palagay ko katolikes itong eh. si Marcelo Santos na ito baka ito ay ano hindi ko alam kung anong religion ito. Alam niyo kasi Pero hindi kapatid Nering yung mga gullible, they only say yes eh. O, di ba? kaya Yung, siya, ang kanyang New Year's resolution, hindi ayaw niya na maging gullible. Ayaw niya na yeah, maging mapaniwalain sa sabi-sabi. Madaling yeah. maaki. Alam niyo kapatid Ngayon, Nering, ang tao talaga, Pablo, madaling mapaniwala kahit sa mali. sa sinabi ni Pablo kay Timoteo, malapit na siyang mamatay, ano ho? Mararamdaman natin ang alab ng kanyang layunin na itong ministrong si Timoteo ay mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, makapanindigan sa panig ng Panginoon Diyos. Kaya ano ang tuloy na pahayag ni Pablo? Ito, next slide po. Ang buhay ko'y iaalay na. Ayan, malapit na siyang mamatay. Ang binasa natin kanina, 1:5 hanggang 5. Ito'y 6 na eh. Dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko.
Puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan. Tapos ko ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya. At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Kaya yung 1:5, mararamdaman natin ang alab ng pananampalataya at paghimok nitong si Pablo kay Timoteo na ministro, na ito gawin mo, manindigan ka sa pahayag ng Diyos, ilantad mo mali, ituwid mo mga taong nasa kamalian, sapagat ang mga tao sa panahon ito ang wika, babaling sa gawa-gawa lang ng tao, ayaw nila sa katotohanan, hahanap sila na magtuturo ang napabor lang sa kanilang gusto mapakinggan. Ang sabi ni Pablo, ang buhay ko iaalay na. Ibig sabihin, malapit na akong mamatay. Ano sabi niya ngayon? Natapos ko na dapat kong takbuhin. Nanatili ako tapat sa pananampalataya. Alam niyo, may mga namamatay, ano? Lalo yung mga kasamahan natin noon doon sa Iglesia ni Cristo, no? Sabi, natapos na nila ang kanilang takbuhin. Pero ang kasunod, ang tanong ay, nanatili akong tapat sa pananampalataya. Hindi. O baka nanatili kang tapat sa tao at hindi sa Nanatiling Diyos, tapat doon sa pamamahala nila. hindi sa pananampalataya. Hindi. Nanatiling tapat Kaya, doon sa organisasyon. yeah, kaya kaiba-iba sa kamatayan ni Pablo. Si Pablo, natapos ko ang dapat kong takbuhin. Ha? Natyak niya. Ang sabi niya, nanatili akong tapat sa pananampalataya, hindi tapat sa pamamahala o sa tagapamahala. Hindi. At ngayon, may inilaan ng Diyos sa akin na korona ng katwiran. Ha? Hindi lang ako ang bibigyan nun, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Kaya Alam niyo, kapatid na kapatid Jerry, Erning, sa oh, pagkakataong ito, kung pag pinag-aralan nyo, i-open natin ang isip natin tungkol kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, tinanggap na niya yung pagpanaw niya. Tinatanggap na niya sa pagkakataon na yan. So, ang buhay ko ay iniaalay na. yeah, Tinanggap niya na mamamatay na siya, di ba? yeah, Dahil dumating na yung panahon na ng pagpanaw ko. Ito na tama. yung panahon ng pagpanaw ko. Ito na yung panahon mamamatay na ako. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. So, diyan, sa Acceptance. pagkakataong yan, tinatanggap niya yung pagpanaw niya. Pero tayo po, no, sa mahal nating kapatid, ito po na natin, bago na mahinga, mayroong sulat na ibinigay sa atin. Gusto pa ko pa kayong kasama. So, hindi pa siya nakahandang mamatay. Hindi Sapagkat pa. may sulat, may patotoo yan. Gusto ko pa kayong makasama. Kita nyo? Yan ang kapatid Kita natin nyo yung dati. pagkakaiba? Si Apostol Pablo, nung sabihin niyang natapos niyang takbo niya, talagang totally nakahanda na siya. Nakahanda na siya sa kamatayan niya, nakahanda na siya sa pagpanaw niya. Pero ibinili niya kay Timoteo ang maraming bagay. Lalo na, sabi nga doon sa binasa natin kanina, ha, ilantad mo yung maling aral. Iyan kapatid na Erning, ang ginagawa natin ngayon. Huwag kayong magdaramdam sa amin. Ilalantad namin ng mali. Anong gagamitin po namin? E di yung nakasulat, kayo na rin na makakatuklas na talagang mali yung itinuro. Katulad ng talaan na tinuro sa atin. Ginamit yung Mateo 18:18. Maling aral ang pagkakaturo. Bakit? Hindi talaan ang tinutukoy doon. Hindi. Kaya ilalantad natin. Kaya ito po, sa darating na taon, mga Yahusian, patuloy tayong maglalantad ng mali. Pero para malaman ng mga tagasunod ni Yahushua kung ano ang mali, kailangan po alam natin ang Tama. tama. Kaya tayo nag-aaral ng katulad nito na ang pag-aaral natin ay masusing pag-aaral ang ating ginagawa. Bakit? Kaya pagkatapos namin ipahayag sa inyo, inihikayat pa po namin kayo, basahin ninyo, tignan ninyong mabuti, unawain ninyong mabuti. Alam niyo po, sasabihin namin sa inyo na ang maraming mga topic din na aming ginagawa ng kapatid na Erning, hindi ho galing lang sa amin, galing sa mga Yahusian na nagpipid sa amin, kapatid, nakikipag-usap sa amin, mga karaniwang kapatid kay Yahusya. Ito po,
ito po nabasa ko, ito po argumento. At totoo yan. Ha? Kami, spokesperson lang kami ni kapatid na Erning dito. Pero ang maraming Yahusya, nauunawa ang tama. Kaya kayang-kaya nilang hibain ang maling aral. Kaya tularan po natin si Apostol Pablo Ha? sapagkat ang kanyang buhay inaalay niya sa tapat na paglilingkod sa Diyos. Kaya buhay pa siya, nakasisiguro na siya, di Mhm. ba? Na siya ay magtatamo ng korone, di Mhm. ba? Sa pagbabalik ng Panginoong Yahushua. At hindi lamang siya. Ang sabi niya, hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Di ba tayo nananabik sa pagbabalik ng Panginoong Yahushua Yes. sa araw ng pag-agaw o rapture? Kaya mga kapatid, mahalaga po sa atin na tayo'y manindigang tapat sa pananampalataya. Hindi sa tao. Sapagkat sa ang leader na nanganguna ay pwedeng maging ano yan baluktot. Pwedeng maging masama po yan. Pwedeng makorrupt yan Doon tayo sa aral. Dapat nakatayo ka sa aral. Hindi ka nakatayo sa tao. Tama. Kapagkat pag nabuwal yung tao, buwal ka rin. Pero pag Kapatid kayo Erning. nakatayo sa aral, perme ka, Tama. malakas ka, matibay ka. Oh, Ngayon, kapatid mga Erning, kapatid, suggestion natin sa kanila. oh, Suggestion natin, kung talagang nananabik tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Yahusya, araw-araw, ngayon na kaya? Di ba? Ito na kaya ang time? So araw-araw ng ating buhay, sabi nga, minuminuto, inaala-ala natin sino? Si Yahusya. Kaya tayo, mga kapatid, katulad ng pinag-aralan natin sa pagsamba noong nakaraang linggo, no? Araw-araw nating inaala-ala ang Panginoong Yahusya, ang kanyang kapanganakan at ang kanyang kamatayan at ang kanyang buong buhay sa 33 taon. Kung ano man yung makikita at mababasa natin sa Biblia. Bagamat nung tama. siya 12 years old, nawala na yung kwento sa kanya. Lumitaw na uli nung 30 years old na siya. Yeah. Pero yung 12 years old, meron pa rin kwento na nakipagtalo ang batang ito, sabi nga, doon sa mga pariseyo, doon sa sinagoga, na Napagpuno ng sila mismo namamangha sila at yung ang nanay niya nag-alala, di ba yung ang kasaysayan dyan? Kaya tayo pong mga iglesia ni Yahusya, araw-araw ng ating buhay, minuminuto ng ating buhay, maging segundo ng ating buhay, inaala-ala natin siya. Kasama ho ba dun sa pag-aalaala natin yung December 25? Opo! Kaya nga kasama araw-araw yan doon. Kasama yan. Kasi nakikisama na din araw-araw sa atin yan. Oo, yung mga sanglibot. yeah. Ngayon, kung nagsasaya sila, iba yung pagsasaya nila, no problem. Total, inaala-ala rin naman natin siya di ba? Yeah. Araw-araw. So, yung December 25 na yan, inaala-ala ng ibang mga tao sa paraan nila. Sabi ni Pablo, kahit ano kanilang layunin, masaya ako. Di ba tayo masaya? Nagalak ako. Yeah. Opo, At saka sa totoo lang, pag Christmas naman, masaya naman tayo, oh, pumupunta tayo yeah. sa mall. Totoo yan. Nanonood tayo dun sa mga awit ng mga Yes. choral group na inaawit ay pamasko. Di ba? Yes. Ay, Mm. anong masama doon? Ibig nila sabihin hindi ka naman nakikipagkaisa sa kanilang mga gawaing Hindi. may amoy paganismo, di ba? Yeah. Ibang layunin natin sa kanila. Pero nagsasaya tayo. Kaya may nagtanong masama ho ba na tayo makisaya sa araw ng Pasko ng mga taga-sanglibutan o mga taong hindi natin kasama sa pananampalataya? Walang masama ron sa atin araw-araw Di Yes. ba? Sa araw-araw tumanggap po ako ng regalo, araw ng Pasko. Tanggapin mo, basta hindi galing sa nakaw, tanggapin mo. Gusto mo bang magbigay din ng regalo? Araw ng Disyembre, o 25 ng Disyembre, magbigay ka. Kung gusto mo araw-araw, magbigay ka. O di ba? Nagbigay ka ng regalo, nagkataong December 25. May masamang tinapay ba doon? Aba, walang masamang tinapay doon. Sapagkat ang panahon ng Pasko, ang panahon ng Pasko ng Katoliko, ng iba bang mga samahang nagsisilibra niyan, ay panahon niya ng pag-ibig, pagmamahalan, ang ganda ng atmosphere Di ba? Maging tayo pumupunta sa mall makikita mo yung mga dekorasyon nila, nakakatuwa, no, kapatid na Jeriel? Sa totoo lang, huwag tayong maging ipokrito. Huwag tayong maging paimbabaw, oy. Sabi nga, Yeah. huwag naman, Kapatid oy. Erning, tignan nila, no? Katunayan sa kapayapaan yan, yung araw na yan. Oh, Panahon ng Second World War, tumigil ang digmaan, gawa nagkainan ng ang sundalong Aliman at mga Allied forces. Allied forces yan.
Pagkatapos ng Pasko nilang yon, nagbali Bisyo. na ulit. Oh, Ba- sa mga katwid, merong nagagawang mabuti yung ginagawa nila. So, walang masama, Baptist. mga kapatid, no? Oh, Pero, sabi nga naniniwala ba kayong pinanganak ang ating Panginoong Yahusha? Opo. Oh, pinanganak siya. Opo. December 25 pa. Ay, hindi po. Oh, wala nang hindi po. pagtatalo. Basta Oo, pinanganak siya, oo, alalahanin yun ang mo ang importante. pinanganak siya hanggang sa mamatay siya, alalahanin natin yan. Kung tayo nga 1960s, ako lumalaki ko, 60s, 70s. January 2, isang malaking pagdiriwang yan sa Iglesia ni Cristo. Hindi ba? Oh, May yeah. pilgrimage pa eh. Oh, Mayroon pa pinatigil nga. na nila, siguro nahalata rin. Teka muna. Kung yung pangkapanganakan ng Yahushua, hindi natin pinagdiriwang. But yung birthday ko, may pilgrimage pa. Ano Pinatigil ang niya. yung pilgrimage? Aba, ano katunayang may pilgrimage ang Iglesia ni Cristo noong 60s, 70s? Ano katunayan, kapatid na Erning? Mula sa iba't ibang lalawigan, dumadayo doon sa Sa Epmanalo. Central. Dadalo po doon sa kaarawan na yan. Yeah. Exact. Pilgrimage yun. Baka hindi nila naintindihan yung pilgrimage. Yan. Paglalakbay. Ayan. Totoo yan. Oh. Tapos yung mga diakonot diakonesa na maghahanda noong mga pagkain, aba walang tulugan yan. Yan ay ginawa para sa isang taong nagpakilala sa ating tagapamahalang pangkalahatan. Sipin mo yan? Ginawa natin. Kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan daw ng Iglesia ni Cristo. Eto pa, hindi na huwaan niya nagpipilgrimage ngayon. Pero naghahandog kayo ng kaluluwa. Mas, Wala rin. mas Effect pa matindi rin yan. eh. Para po sa kaarawan ng ating pamahala, mga kapatid, magpapabautismo tayo. Parang Wow. inihahandog mo yung kaluluwa doon sa... totoo yan, sapagkat tayo po'y kasama pa ron eh. Kasama tayo dyan. Yan. Mayroon pang target na bunga ng kaluluwa eh. Oh yeah, may target na eh. Mangangako ka Di pa ba? eh. Sulat ng pangangako eh. Di ba? Promissory Mhm. note. Ito ang target namin. Para sa birthday ni ganito. Naku po, Diyos kung maawa naman. Oh. Yung ba Yan. tagapagligtas? Kaya tayo, kaya ang New Year's resolution natin ngayon, abay, hindi tayo titigil ng kapupukpok sa maling aral. Yun ang New Year's resolution. Magpapagamit tayo, magpapakasangkapan tayo kay Yahuwah, kay Yahusha. Katulad ng bili ni Apostol Pablo. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Hoy, ilantad mo ang mga maling Yeah. aral. Kaya kami dito, huwag kayo magdaramdam, ano? Wala naman kasi pong isang magandang paraan para ilantad mo yung mali eh. Di ba? Sapagkat yung Pahayag. mali, yung nagsasabi ng mali, nagtatago nga yun, tapos ilalantad natin. Kaya tiyak, magdaramdam. Tiyak, magagalit. Di ba, yung ang mga kriminal huling-huli mo ng kriminal, galit pa doon sa judge. Oo. Doon sa inyo, di ba? Totoo yun. Yan. Oh, Galit na galit sa judge. At saka sabi nga ni Pablo doon sa 4:16 ng Galacia, dahil ba sa katotohanan, magiging kaaway na ninyo ako? ayan. Oh. Dahil sa pagsasabi ko ng katotohanan? Wag naman, maging open-minded kayo, mga kapatid. At Yeah. bakit dapat tayo manindigan sa isang positibong paraan? Katulad ni Pablo, galak na galak siya kahit sa kabila ng kahirapan niya. Kasi ito dahilan, Ebreo. Pablo din ang sumulat. Basahin natin. Next slide. Dinadamayan niyo ang mga kapatid na nakabilanggo at kahit inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis niyo ito ng may kagalakan dahil alam ninyong mayroon kayong mas mabuting kayamanan na hindi mawawala kailanman. Iyan o bakit siya masaya. Sabi niya, dinaramayan ninyo mga kapatid na nakabilanggo at kahit ginawan kayo ng mga inagawan kayo ng mga ari-arian, tiniis nyo ito ng may kagalakan. Alam niyo yung pagtitiis natin, kapatid na Ernie, may kagalakan talaga eh, di ba? Hindi Yes. tayo nagtitiis dahil sa hirap, no. Nagtitiis kaming masaya. Ayan, may kagalakan. Yeah. Bakit? Alam po kasi natin, mga kapatid, at doon sa aming mga tagapakinig, na mas mabuti yung kayamanan na hindi mawawala kailanman. Yun nga yung buhay na walang hanggan. Yun yung maghahari tayo kasama ng Panginoong Yahusha
doon sa Millennial Kingdom. At ang napakaganda doon, kapatid na Erning, yung Millennial Kingdom na yan, dito yan. Makakakita ka pa rin ng taxi, makakita ka ng kotse, mga truck, mga eroplano lumilipad, mga barko, mga train. Pero ikaw, doon ang nangunguna na, ang pinakagobyerno na, doon sa kingdom na yan, hari siya ng mga hari, nakasulat sa Biblia, sino po? Panginoong Yahushua. Oo. Eh ano po tayo? Tayo po'y kasama na maghahari. So, Sana kanyang central office. oo. Ang central office sa Jerusalem, hindi po doon sa Don Marcos sabi niyo. hindi, hindi doon ang hindi doon ang central office. Ang central office sa Jerusalem at ang tagapamahalang pangkalahatan bumalik na. Yeah, yung Yung talagang inagawan ng totoo. pwesto nitong mga taong ito, bumalik Oh, na sa pagkakataong yan. Ang tagapamahalang pangkalahatan si Yahusha. Hmm. exactly. Kaya, alam niyo kapatid na Jeriel at mga kapatid, yung terminong executive minister, iba yon sa tagapamahalang pangkalahatan eh. Hmm. Sapagkat yung executive, tagapagpatupad na ministro, ang ibig sabihin ng executive minister, tagapagpatupad eh. Parang si Pablo, na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na galing sa Diyos. Tagapagpatupad siya noong pamamahala o noong aral, yung sistema ng Panginoon Diyos. Pero yung iba yung tagapamahalang pangkalahatan eh. Ha? Pwede ka siguro maging executive minister, tagapagpatupad ka ng utos ng Panginoon Diyos eh, na ministro. Pero yung mamahala kang pangkalahatan, hindi para sa iyo yon. Yeah. Sapagkat hindi ka binigyan ng pamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya sabi ng Kanyaril, pagbabalik ng tunay na tagapamahalang pangkalahatan, pag inabot ka, ikaw na nagpapanggap na tagapamahalang pangkalahatan, wala kang mapagtataguan. May problema kapag kaganon. Nako, yan ang panahon na yung nagpakilalang sila daw ang Kristo, siya daw ay Son of God, itong taga Mindanao sa Aha. Philippines, na may naipagawa na mas malaki pa ang kanyang indoor na arena kaysa Philippine Arena ng Iglesia ni Cristo. Siya pagkat ang seating capacity mas malaki. Sabi ko, mukha ka ako yata Marami yan eh. Kapatid ni kakarinig. Ernest. Isa yung Ha? taga Mindanao na yan. Isa yung taga Central na yon. Isa yung taga Roma. Doon sa Vaticano. Kaya Ang pa. isa pa, nandun sa Israel. Siya daw yung Mesias. Daming Kristo. Oo, marami Daming yan eh. Kristo. Maraming Kilala. ganyan. Ngayon, ang Kaya mga ano tao, ang dapat nating higit sa lahat na magiging paninindigan po? New Year's resolution. Ito po. Next slide. Ayan. Sumagot si Pedro at ang kanyang mga kasama. Ang Diyos ang dapat naming sundin at hindi ang tao. Dapat yan. yan po ating maging perming paninindigan. Hmm. Magawa na po natin yan. Let us reflect kung natutupad po natin yan. Opo, hindi tao ang sinunod natin. Iniwan natin yung tao para masunod natin ang Diyos. Sapagkat kung tayo nasa ilalim ng pangangasiwa ng taong yon, alam kong alam yung sinutukoy ko, hindi natin masusunod ang Diyos doon. Ang masusunod natin doon, yung taong yon, kung ano yung gusto ng taong yon. Hindi nga nila Kaya na-question eh. oo, hindi nga nila kine-question. Kaya yung New Year's resolution na nabasa ko kaninang si Marcelo Santos, hindi na ako magpapauto, yun ay sa tao. Hindi na ako ang wika, matututo na akong sumagot ng no sa tao yun. Pero yes, pagdating sa Diyos. Yan. Di ba? Hindi na ako magpapagamit, hindi na ako magpapauto sa tao yon. Pero sa Diyos, magpapagamit tayo, mga At kapatid. saka yung salitang nagpapauto, sa tao ginagamit yun. Sapagkat Oo, ang Diyos, hindi, kailanman hindi ka uutuin. hindi tayo uutiin na Diyos. Hindi ka uutuin ng Diyos. Ang Diyos, sasabihin sa'yo, ito gawin mo. Pag ginawa mo to, ito bibigay ko. Pag hindi mo ginawa to, ito gagawin ko sa'yo. Tama. Yeah. Straightforward ang Diyos eh, sa atin. Straightforward. Mhm. Yeah. Kaya itong ating pinag-aaralan ito ay bilang pagrilipaso sa mula Enero ng 2023 hanggang sa araw na ito. Ano ho? At ano ang dapat nating maging resolution sa darating na taon. Ang mababago lang naman kapatid na Jeriel ay numero. Pero ang Numero. mga pangyayari ay halos pare-pareho lang. Pero Mhm. palala ng palala patungo't papalapit na tayo dyan sa ating inaasahan na kaligtasan.
Tama. Yeah. Maasa kami na ito pong ating na ipaglingkod na ito sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa ay ating lahat pinakinabangan. Nakinabang kami ng kapatid na Jeriel sa mga aral ng Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia binasa natin at umaasa din po kami na kapag patibay ito sa mga kapatid nating kasakasama sa kilusang ito at sa panig naman ng ating hindi pa kapanalig sa pananampalataya, nawa po, ito po yung nakapagbigay ng tanglaw at liwanag sa inyong pong mga kaisipan. At Yan, kayo meron po po kasi akong tinanggap kapatid na Erning na katanungan din na paano daw sila magiging miyembro dito sa opo. ating dito sa tinatawag nating kilusan. Wala pong membership dito. Ganito po, punta kayo doon sa website churchofyahushua.org, basahin ninyo yung Declaration of Faith, pag-aralan yung mabuti yon. Kung sinasampalatayan niyo yun, gusto niyo pang may itanong, pwede po kayong sumulat sa amin. Kayo po ay pwede mag-email sa amin ni Kapatid Erning at sasagutin natin. O kaya ay mag-email kayo doon sa Church of Yahushua, no? .org. Mag-email kayo doon kung ano man yung katanungan nyo. Tatalakayin po natin sa Bible study. Ngayon, kung sinasampalatayanan na ninyo yun, yung deklarasyon ng pananampalataya ng isang Yahusyano o Yahusyana, ginagawa ninyo, ang magtatala po sa inyo ay si Yahuwah mismo at si Yahusha. Sila po nakakaalam nun. Ngayon, paano ko po malalaman kung ano, sa sarili mo, hindi mo naman madadaya sarili mo eh. Hindi mo ba? Sabi nga ginagawa mo ba to o hindi mo ginagawa? Kung ginagawa mo, panatag ka, katulad ni Apostol Pablo. Mapapanatag ka. Pero kung hindi mo naman ginagawa, alam mo lang, magkakaroon ka ng doubt sa sarili mo at hindi ka mapapanatag. Hindi mo ba? Kaya, yung mga tunay na kay Yahusha at kasama sa kilusang ito, alam niyo po, dito, hindi namin tinatawagan araw-araw yung mga kapatid natin sa iglesia ni Yahusha. No, no. Pero, minsan pag nagkasama-sama pa minsan-minsan, yung mga alam natin, alam din nila sapagkat hindi sila pumapalya sa pagsunod doon sa iniuutos ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tagasunod ni Yahusha. Ito po yung sinasabi, paano kanya kayo maaalagaan? Ang nag-aalaga ay ang Espiritu ng Diyos. Oh, yun ang nag-aalaga sa atin. At ang pinaiingatan sa atin, yung pananampalataya. Wala tayong organisasyon. Organize ang ating paggawa, yun po. Pero hindi tayo isang organisasyon. Tayo po ay isang tinatawag nating kilusan. Organized movement. Organized movement tayo. Organized yung, bakit organized? Sapagkat nakabatay sa Biblia ang ating ginagawa at sinasampalatayan. Kaya organisado. Di ba? Meron ho ba kayong leader? Meron. Ang leader talaga si Yahusha. Ano ho kayong dalawa? Kami po'y taga-proklama. Sabi ni Pablo, ginawa po kaming ministro ayon sa sistema ng Diyos o pamamahala ng Diyos. Yung sistema ng Diyos, yun ang pamamahala ng Diyos. O, system of how to govern God's people. God's system, hindi sistema kung ano-anong inimbento. Nandiyan magtataog ka ng tarheta, nandiyan may katibayan ka. Mga kapatid, yan po'y imbento lang na system. Hindi yan ang system ng Diyos. Tama. Kaya sa ating ginawang pag-aaral ngayon, kapatid na Jeriel, ay atin ding idinadagdag ito ng pangangalaga ho, ang mangangalaga, dahil sa sabi, alagaan nyo ang mga tupa, di ba? Ang Aha. tagapag-alaga rito, kaming kapatid na Jeriel, magkatulong kami rito sa paghahayag ng kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos na yun po ang inyong nadidinig, yun ang mangangalaga sa atin eh. Di ba? Yes. Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Oh, ako solo ako rito. Kasama asawa ko at anak ko, mga kami Yahusiano. Ang ginagawa ko po, katunayang ang nangangalaga sa atin ay ang Panginoon Diyos, yung aral eh. Yung aral niya, yun ang naalaala ko. Pag naalala ko at itong gagawin ko ay hindi ayon sa gusto niya, hindi ko gagawin. Yes. Naalagaan ako ng salita ng Diyos. Pero saan natin natatanggap yung salita ng Diyos na yun ang mag-aalaga sa atin? Ay doon sa pagsamba, sa Bible study natin, natatanggap yon. Kaya mahalaga yan tayo po ay may napapakinggan para mayroon tayong mausisa pagka pinatyak na tama, saka natin susundin. Kaya dito,
Tama yung sinabi ng kapatid na Jeriel, hindi natin tinatawagan. Hindi ko nga nakilala yung mga kapatid hanggang ngayon, 7 taon na eh. Yung mga iba nating kapatid sa pangalan ko lang kilala eh. Pero sa tunay na buhay, hindi natin nakikita eh. Hindi. Di ba? Katunayan na dito po ay ang Diyos po at tayo lang ang nakakalam. Ang ginagawa ko, siya nakakalam. Si Yahushua namamagitan. Pag nagkasala ako, lulod ako. Panginoong Yahushua, pamagitan mo po ang kasalanan ko sa ating Ama. Ganun ka sistema. Hindi na ako gagawa ng salaysay. Walang pakukumpisal dito na written o kay oral. Yeah. Puro ano yan, puro gawa-gawa lang ng tao yan. Para kontrolin ka, para takutin ka. Kaya New Year's resolution natin, maglilingkod kami sa Diyos. Ayun o, Diyos ang dapat naming sundin Yes. na tao. Yun ang Yeah. paninindigan natin. Yeah. Basta Sunod kami. sa Diyos. At saka sa pa, ang kinatatakutan ng marami dyan yung kanilang di umano ay pamamahala o tagamalang pangkalahatan. Ayaw nilang ma-offend yung tagamalang pangkalahati nila sa kanila eh. Di ba? Pero kahit ma-offend sa kanila ang Diyos, okay lang. Pero yung tagamalang pangkalahatan nila, nako, ayaw nilang ma-offend sa kanila. Kaya nga kahit na yung nilabag nun yung unang utos na may kalakip na pangako, tama yun. Tama yun yung ginawa niya. Mahal niya ang iglesia kaysa sa pamilya niya. Isipin mo yun ang nangyari. Mahal niya iglesia. Hindi ang Diyos. Iglesia. Bakit hindi ang Diyos? Kasi yung organisasyon ng mahal niya, hindi ang Diyos eh. Bakit niya iglesia? Sapagkat diyan pwede kang kumuha ng pera para pambili ng ano? Oo, pambili ng laruan mo. Huwag kayo magdaramdam, mga Iglesia ni Cristo. Sa amin lang. Dati nyo naman kami kasama. Ako nga, pinanganak, kapatid na Ernie nga 1970s nung naging Iglesia ni Cristo. Ako po mula nung namulat ang mata ko, yung lola ko, 1918 pa lang nag-iglesia na So, yung Iglesia ni Cristo, may mga kapatid ko, Iglesia ni Cristo. Pero, huwag kayong magdaramdam kung iba na ang pananampalataya ng kamag-anak ninyo. Sa halip, suriin ninyo, ba't nag-iba yun? O di ba? Alam niyo, ba't nag-iba yun? Mukhang mas matindi yun di ba? Mukhang mas may laman yung sinasabi nun kaysa sa sinasabi sa akin dito. O di ba? Sa kinalakihan ko. Ito po kapatid na Erling there will be no change. There will be no change unless you question what was taught to you. Exactly. Totoo yun. Walang pagbabago pag hindi kayo nagtanong. Pag hindi kayo nagtanong, habang panahon kayong aalilain, aalipinin, at kayo bulag at tagasunod. Huwag kayong magagalit. Inuulit namin ang sinabi ni Pablo. Dahil ba sa pagsasabi namin ng katotohanan, kaaway nyo na kami? Wag naman. Ay, salamat po sa inyong lahat. Madalangin po tayo. Salamat po ng marami sa iyo, Ama naming Yahuwah, sapagkat lagi mo kaming binibigyan ng kaalamang kailangan upang masunod namin ang iyong mga kalooban. Bigyan mo kami ng katapangan, lakas ng loob, para maipahayag namin ang iyong kalooban at amin po ring punahin ang mga maling aral. Ama, tulungan mo po ng mga taong nakikinig sa programang ito ay mamalaging nagsasaliksik hanggang sa panahon na pagdating ng iyong bugtong na anak sa alapaap. Upang lahat kami, Ama naming Diyos, ay patuloy na makaalam ng iyong mga kalooban. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Basbasan kami sa magdamag na aming pagpapahinga. Pakilayo kami sa masamang nilalang, sa anumang uri ng sakuna, at sa anumang uri ng makapipinsala sa aming pananampalataya. Upang manatili kami sa aming pananampalataya na nakasusunod sa iyong banal na kalooban. Hinihiling namin namang Yahuwah ang lahat ng ito sa pangalan po ng iyong bugtong na anak, si Yahushua, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Good night po, kapatid na Erning. Good night po, mga kaibigan. At hindi siguro mababati pa rin namin kayo sa Sabado, pero at least Happy New Year sa inyong lahat. Sige po, mga kapatid.